Tiniyak ng Philippine Navy ang kanilang kahandaan na bantayan at protektahan ang oil exploration at drilling activities sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa mula sa anumang panghihimasok ng mga dayuhan. Kasunod ito ng pagdating ng Noble Viking drill ship sa baybayin ng Bagong Pag-asa drill site sa Palawan noong nakaraang linggo. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Tiniyak ng militar ng Pilipinas noong Martes ang pagiging handa nito upang mapangalagaan ang lahat ng mga inisyatibo na kinasasangkutan ng exploration at development ng mga natural resources sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Armed Forces of the Philippines, AFP, tagapagsalita para sa West Philippine Sea, WPS, na ang militar ay magbibigay ng seguridad sa mga tauhan ng gobyerno at pribadong kumpanya na nakikibahagi sa mga aktibidad ng paggalugad ng langis ng Malampaya. Ang Philippine Navy at Armed Forces ay handa na pangalagaan at suportahan ang anumang pambansang inisyatibo ng gobyerno upang magamit ang mga likas na yaman sa loob ng aming Exclusive Economic Zone, sabi ni Trinidad, na tumutukoy sa paparating na operasyon ng pagdrilling sa ilalim ng Phase 4 ng Malampaya Gas-to-Power Project. Dagdag ni Trinidad, handa kaming magbigay ng proteksyon sa anumang iba pang partido na makikipagtulungan sa pamahalaang Pilipinas at magbigay din ng seguridad laban sa anumang pagkagambala mula sa anumang foreign power. Nauna nang inihayag ng Department of Energy, DOE, ang kontrata ng drill ship na Noble Viking sa pakikipagtulungan sa Prime Energy, isang natural na exploration ng gas at pag-unlad ng kumpanya at subsidiary ng Prime Infrastructure Capital, Incorporated upang simulan ang pagdrilling ng mga operasyon sa larangan ng gas ng Malampaya sa WPS. Dumating ang drill ship sa Palawan noong June 19 upang suportahan ang proyekto ng Malampaya Phase 4 ng gobyerno. Ayon sa DOE, ang pagdating ng rig sa Pilipinas ay narested na mula sa katapusan ng Mayo hanggang sa ikalawang kalahati ng Hunyo. Maliwanag ng DOE, ang pagkaantala na ito ay dahil sa pinalawak na operasyon ng pagbabarena na kasalukuyang isinasagawa sa Malaysia. Ang kasalukuyang pagsisikap ay nagtatarget ng 3 bagong wells Camago 3 Malampaya East 1, at bagong Pag-asa 1, upang palawakin ang supply ng gas ng Malampaya. Kasalukuyang nagbibigay ng Malampaya sa pagitan ng 1.2 at 1.3 gigawatts ng kuryente, isang pagbawas mula sa nakaraang output nito dahil sa pag-iwas sa mga reserba. Nilalayo ng DOE na dagdagan ang produksyon sa pagitan ng 1.5 at 1.7 gigawatts. Bilang karagdagan sa Malampaya, ang DOE ay tumitindi ng mga pagsisikap sa exploration sa ibang mga lugar ng bansa, lalo na sa East Palawan at Sulusi Basins, kung saan hanggang sa 5 mga kontrata sa serbisyo ay nasa iba't ibang yugto ng paggawad. Ang exploration ng langis at gas sa Sulusi Basin at ang East Palawan Basin ay isang patuloy na pagsisikap upang makilala ang mga potensyal na reserba sa Pilipinas. Kamakailan ang mga seismic survey at mga aktibidad sa exploration ng mga kumpanya tulad ng Ratio ng Petrolyo at PNOCEC ay naglalayong masuri ang potensyal na hydrocarbon ng mga basin na ito. Ang East Palawan Basin ay itinuturing na prospective dahil sa pagkakapareho ng geological kasama ang paggawa ng mga basin sa kanluran ng Palawan, habang ang Sulusi Basin ay naisip na magkaroon ng potensyal para sa carbonate reef build-up at fault blocks. Ang Sulusi Basin, lalo na ang East Palawan Basin, ay itinuturing na isang promising area para sa paggalugad ng langis at gas,
na may potensyal para sa parehong mga anticlinal at stratigraphic traps, pati na rin ang carbonate reef build-up. Ang rehiyon ay pinaniniwalaan na isang four-arc basin, na kung saan ay isang uri ng pagbuo ng geological na madalas na nauugnay sa mga deposito ng hydrocarbons. Ang mga kamakailang seismic survey, kabilang ang mga survey ng 3D, ay isinasagawa upang mang-alap ng mga imahe na may mataas na resolusyon ng geology ng subsurface at masuri ang potensyal para sa langis at gas. Ang mga kumpanya tulad ng Ratio ng petrolyo ay nagpapatakbo sa ilalim ng mga kontrata ng Service SC-76, sa mga basin ito, na may mga pamumuhunan sa mga aktibidad sa pagsaliksik tulad ng mga seismic survey at pagdrilling. Ang Philippine Department of Energy, DOE, ay aktibong nagtataguyod ng exploration ng petrolyo upang mapahusay ang seguridad ng energy at paglago ng ekonomiya. Ang exploration sa mga basin ito ay nahaharap sa mga hamon tulad ng mataas na gastos at ang pangangailangan para sa high-quality seismic data to delineate prospects and confirm the presence of a viable petroleum system. Ang patuloy na mga pagsisikap sa exploration, na sinamahan ng modernong data ng seismic, ay inaasahan na malutas ang totoong potensyal ng East Palawan at Sulusi Basins. Ang Israeli company Ratio Petroleum Limited, ay ang operator ng service contract ng Petrolyo No. 76 sa East Palawan Basin. Ang SC-76 block ay matatagpuan mga 150 kilometro sa silangan ng Puerto Princesa City, Palawan. Ang DOE ay iginawad ang SC-57 sa state-run PNOCEC noong September 15, 2005, saklaw nito ang isang kabuoang lugar na 7,200 square kilometer at mga 50 kilometer northwest of the northwesternmost tip of Busuanga Island. Bukod sa exploration ng langis at gas, ang survey ay magtitipon din ng geophysical data at mangolekta ng mga imahe ng geology ng subsurface.